good morning everyone. Narito po tayo sa ating operational period briefing. Ngayon po ay 18 May 20XX 0500 hours. So kung maaari lamang po ay makikita tayo ng ating mga telepono at ating mga pagers. At kung meron po kayong kailangang pag-usapan, maaari lamang po mamaya na po natin ito gawin. Ngayon po aking i-discuss ang ating incident objectives. Makikita nyo po dito ang ating incident objectives. Number 1, conduct search and rescue and retrieval operations para sa trap victims. Pangalawa, provide medical assistance para sa lahat ng injured victims. At saka, pangatlo, establish camp coordination and camp management para sa lahat ng affected families. Number 4, conduct fire suppression for the affected barangays. Number 5, conduct clearing operation on the main road connecting barangay Maliit, Malaki, and Masama. Number 6, restore power, communication, and other lifelines on the affected area of Santa Taniaga. Number 7, provide security for the respondents, IDPs, and their abandoned properties. So ngayon po tatawagan po natin ang ating Operations Section Chief para naman po sa ating situation update. Mr. Joey Goyan. Good morning. Good morning everyone. Morning sir. Base dito sa mapa ng Santa Taniaga City, yung mapait at saka maliwanag ay nagkakameron na malaking sunog. Madaming tao na nagkakagulo, madaming tao na rin ang mga lumikas. Dito sa part ng north to south, mga ilang bahagi ng kalsada o main road natin ay nagsarado na. Madami na ang mga debris na nakaharang. Sa malaking bahagi nitong masama, may 10 na tayo nakukuha mga patay, may 100 na tayo mga sugatan na nakukuha at ongoing pa rin yung mga responder natin sa pagkuha ng mga bangkay at ng mga sugatan. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Torian. Ngayon po ay dadako tayo sa ating resident na meteorologist, kay Mr. Joy Reyes, para naman po sa ulat ng ating panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. So ayon po sa aming pinakahuling monitoring ng panahon, nakita po namin na magiging maulap ang ating kalangitan. Ngunit wala naman po kaming nakita ng anumang indikasyon ng pag-ulan. So maaari po natin pagpatuloy ang ating mga aktibidad na wala pong iniisip ng paglakas ng hangin, paglakas ng ulan o kung anumang uri ng extreme weather condition. Gayunpaman, dahil magiging maulap nga po ang kalangitan, so maaari po magkaroon ng pagbaba ng visibility. Pero kami po sa Pag-asa ay patuloy po kayo makakaasa na magbibigay po kami ng updated weather report para siguraduhin na nasa maayos tayong sitwasyon. So overall po, ang ating pong sitwasyon ng panahon ngayong oras na ito at sa mga susunod pa ay magiging maganda at magiging maayos. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Reyes. Ngayon po dadakaw muli tayo sa ating Operations Section Chief para naman po sa ating operational assignment. Mr. Kauyan. Thank you. Good morning team. Good morning sir. SRR Group, narito po ba? Yes sir. Ang group supervisor natin, si Harold Angeles, narito po ba siya? Sir. Ang strike team 1, pupunta kayo dito sa staging area 2. Narito yan. At sa strike team 2, pupunta kayo dito sa staging area 4 natin. At ang work assignment nyo, to conduct search and rescue. Copy that sir. Ang restoration group, narito po ba sila? Here. Ang group supervisor natin, si Bong Rago, narito po ba siya? Dito po. Ang task force 5 natin, pupunta sila sa staging area 2. Ang task force 6, pupunta siya sa staging area 4. Ang work assignment natin, to restore the lifelines. Ang TF5, restore the line of the north of the Santa Taniaga City. And TF6, restore the lifelines of south of Santa Taniaga City. And the security group, narito po ba sila? Sir. Okay. And group supervisor, Archie Ibanez, narito po ba? Lesson sir. Okay. Staging, strike team 6, pupunta kayo dito sa staging area 1. At sa strike team 7, pupunta kayo sa staging area 2. Ang work assignment nyo, to implement law order. Ang medical group natin, narito po ba sila? Lesson sir. Okay. Ang group supervisor natin, si Harold Borja, narito po ba? Sir. Okay. Sa strike team 3, pupunta kayo dito sa T1 natin. And strike team 4, pupunta kayo dito sa T2.
And the strike team 5, punta kayo sa T3. Ang work assignment ninyo, EMT to provide medical assistance, ang ambulance to transfer the patient. Parts operation group, narito po ba sila? Yes, sir. Okay. Ang group supervisor natin, si Rolando Carlo, narito po ba? Sir. Okay. Ang ano natin, strike team 5, pupunta kayo dito sa staging area 4. Ang work assignment natin, to conduct fire suppression. Copy that, sir. Sa clearing group, narito po ba sila? Yes, sir. Okay. Group supervisor, si Jason Basnik, narito po ba? Here, sir. Okay. Task Force 3, pupunta kayo dito sa staging area 2. Ang Task Force 4, pupunta kayo sa staging area 4. Ang work assignment, to conduct clearing operation and to conduct clearing and between malaki and maliit. And TF4 to conduct clearing between malaki and maliit. And that, thank you. Thank you, Mr. Kauyan. Ngayon naman po, dadawat tayo sa ating safety officer kay Ms. Rosalyn Cornelia para naman po sa ating safety briefing. Ms. Cornelia? Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa ating safety procedure, pwede po natin din ito sa ating ICS Form 208. Una po natin gagawin, magsuot po tayo ng tamang PPE during operation period. No responders is allowed to join without PPEs. Number 2 po, gamitin po natin yung body system. Number 3, be alert sa mga aftershocks at saka sa mga fallen debris. Number 4, keep hydrated. And number 5, keep safe po. Maraming salamat po, Ms. Cornelia. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating logistics section chief para naman po sa kanyang mga update. Mr. Marvin De Luna. Maraming salamat, Section Chief. Gandang umaga, responders. Morning, sir. Kindly check your ICS 215 or communication plan para makita niyo po kung ano po yung nakalagay po sa nakadesignate na frequency sa bawat strike team or bawat responders na gagawin natin. Ang ating na-distribute na po, we will distribute portable radios to all assigned operatives. Sa tungkol naman po sa water and food, ang gagawin po namin doon, we deliver to designated area assigned para lang po sa ating medical plan. PPE are distributed to all medical responders and task force personnel. Tent will be placed to assign to designated area based to our camp map. Fuel are issued to all vehicles to operate. Genset are standby in case of needed. Ambulance is available and ready to dispatch. That's all. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. De Luna. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating finance and administrative section chief para naman po sa kanyang update kay Ma'am Eden Gaura. Magandang araw po sa ating lahat. Morning po. With regards po sa ating mga financial requirements, everything is all set na po. We are still working within our budget. Paalala lang po sa lahat ng ating mga responders, don't forget po na mag-time in and time out for proper documentation. And another paalala po, don't forget po ang inyong mga resibo, pakitabi or ipakibigay na po sa aming team for reimbursement. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Gaurano. Ngayon po, dadako tayo sa ating PIO para sa ating press concerns kay Mr. Midel Bulaklak. Good morning. Meron po tayong itayong media center sa tabi ng ating incident command post para po ito sa mga media agency na humingi ng updates sa ating incident, maalog incident. Kung may darating po sa ating mga media, kung po natin silang entertain dahil baka makasira po sa ating mga plano. Ganito na lang po, ibigay po ninyo ang aking numero, 0995-922-9019. Ulitin ko po, 0995-922-9019. At makakaasa po kayo na ako po ay magbibigay ng press release kada 2 oras, doon din po sa ating media center. Thank you po. Maraming salamat po, Mr. Bulaklak. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating liaison officer
kay Mr. Jeric Manalo para naman po sa kanyang mga update. Mr. Manalo. Magandang araw po sa ating lahat. Patuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang ahensya. Sa ngayon po, meron na po tayong dalawang nag-response gaya ng Jollibee at McDo. Magbibigay daw po sila ng mga pagkain para sa ating mga responders at IDPs. Tinatawagan ko na rin po ang iba't ibang ahensya gaya ng DOH, NGO, CSO at Provincial Government Office, pero no response pa rin po sila. Ano po? Kasama rin po natin ang tatlong agency ngayong araw na ito, gaya ng DSWD, DPWH at DOST. Good morning, ma'am, sir. Kung may iba pa po kayong katanungan, maaari po kayong tawagan sa 09236-85901. At kung may iba pa po kayong alam na ahensya na maaari makatulong sa atin, ipagbigay alam nyo lang po sa akin. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Manalo. Ngayon naman po gusto nating tawagan natin mga bisitang ahensya. Unang-una mula po sa kagawaran ng DPWH, si Engineer Ronel Magno. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangunguna po ng ating Regional Director, DPWH, Sir Bong Rago III. Yes, sir. Ang tanggapan po ng DPWH ay nakahanda na upang tugunan po ang pangangailangan sa nasabing insidente po. Ano po? Sa kasalukuyan po, meron na po tayong nakahandang 5 dump truck, 5 backhoe na tutulong po sa ating gagawing clearing operation. Yun lang po at maraming pong salamat. Maraming salamat, Engineer. Tinatawagan naman po natin ang representative from DSWD, si Ma'am Janeline Anives. Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa kapatiran, ay kasalukuyan na pong nag-deploy ang aming mga tauhan sa mga pangunahing lugar na naapektuhan. Kaya po ay nagsasagawa ng rapid assessment. Kasama dito po ang pamamahagi ng food stocks po, ang ating po mga non-food items at iba pang mga basic necessities. Tulad po na hygiene kits, sleeping kits at emergency shelter materials. Amin din pong sinisigurado na may sapat na stockpile ng relief goods sa mga regional at provincial warehouse upang mapanatili ang tuloy-tuloy na distribusyon. Ang DSWD po ay nakahanda na din po sa psychosocial support services, lalo na sa mga individual at pamilyang maaaring nangangailangan ng counseling sa sitwasyon pong ito. Muli, kami po ay nananatiling nakatuon sa ating mandato na nagbibigay ng serbisyong maasahan at mabilis sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga bisitang ahensya. Ngayon po, tatawagan naman po natin ang ating Incident Commander, si Mr. Emerson Boctin, para naman po sa kanyang mensahe. Mr. Boctin. Isang magandang umaga po, sir. Sa mais po at maganda nating pagpaplano, ang ating pong nasabing insidente ay matutugan po natin ng isang magandang pamamaraan para po sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po. Diyan po nagtatapos ang ating operation briefing ngayong araw. Asahan po na magkakameron tayo ng operation briefing ulit tomorrow at 19 May 20XX. Ganong oras din po, 0500. Naintindihan ko po na magkakameron tayo ng mga breakout rooms para sa mga assigned groups natin sa kanya-kanyang assigned areas. Kung wala na pong katanungan, maaari na po natin buksan ang ating mga telepono at maraming salamat po sa ating lahat. Alright. Magandang umaga po. Morning, sir. Morning. Ngayon po ay sisimulan na po natin ang ating operational period briefing. Maaari po bang makikipatay po muna ng inyong mga cellphone, radio o anumang gadgets para po hindi mantala ang ating pagpupulong? At para po sa ating incident objectives, narito po ang ating mga objectives: ensure the safety of the responders and the general public at all times, search for trapped victims in various barangays within the operational period, provide for the emergency needs of people in evacuation center within operational period, clear debris from roads and areas to facilitate entry of assistance and re-establish power and communication line in the city within the operational period, suppress, control the fire outbreak in various barangay within 2 hours. At para po sa ating current situation, tinatawagan po natin ang ating Operation Section Chief, Sir Archie Malabanan, sir.
Magandang umaga po. Ngayon po ay meron tayong insidente sa banda ng Barangay Masama. Kasalukuyan po meron po tayong ito po yung naging epicenter ng ating lindol at meron din po tayong mga lugar na hindi po madaanan at saka po may mga naitala na may mga injuries at may ilan na rin po fatalities. Sa bandang lugar po naman ng maliit at malinaw ay meron naman po tayong gas leak at saka road blockage at may mga fire outbreak po. Thank you, sir. Para naman po sa ating weather forecast, ay tinatawagan po natin ang eksperto mula sa DOST, Sir Raymond Siriban, sir. Thank you, sir. Ngayon po ay ang current weather po natin. We're experiencing 22 degrees Celsius and asahan po na magkakaroon ng manakanakang pag-ulan. And also from our partner from Philbox, dahil sa tayo isang island hit na municipality, hindi natin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng tsunami. Thank you. Maraming salamat po, Sir Raymond. At para naman po sa ating other agencies, ay tinatawagan po natin ang ating eksperto mula sa Geoscience, Sir Nani Garcia, sir. Thank you, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang aming ahensya, ang mga Mine and Geoscience, upang tumulong at magbantay sa mga posibleng pagguho ng lupa. So far, okay naman ang sitwasyon ng area. Umasa po kayo na mag-update kami every hour upang ipaalam sa inyo ang aming mga nakuha data. Maraming salamat. Thank you, Sir Jernani. At para naman po sa ating operational assignment, muli po tatawagan natin ang Operations Section Chief, Sir Archie Malbanan, sir. Ang ating pong lugar ay inihati po natin sa dalawang division na pinamumunuan po ang Division Alpha ni Sir Coco Loco. Sir Coco Loco, andito po ba kayo? Sir. Sa Division Sulu po, ang ating Division Supervisor na si Sir Jeff Chan, andito po ba kayo? Yes, sir. Mangyari po na ang ating po mga plano po ay na lahat po ay nakatala at mga assignments po sa ating ICS 204 at magkakaroon po tayo ng sarili nating pagpupulong after po ng pagpupulong na ito at kung may mga operative pa po ba tayo na wala pa pong assignments ay mangyari po makipag-ugnayan po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Thank you, sir. At para po sa safety message, ay tatawagan po natin ng ating safety officer, Sir Rockleo Belmondo, sir. Sir, thank you. So, magandang umaga po sa ating lahat. So, during our operation, maaari po tayo maka-encounter ng iba't ibang potential hazards at the area. So, yung ating mga safety procedures and safety measures, ito po ay naka-indicate sa ating IEP. So, pag-refer po tayo sa ating ICS Form 208 para po sa ating safety message plan. So, kinakailangan po natin na magsuot ng mga wasto at nararapat na mga PPEs at maglagay po tayo ng mga hazard warning sign doon po sa lugar. Ano po? At dahil meron po tayong gas tank explosion, maaari pong makontaminado ang tubig sa lugar. So mas mainam po na tayo po ay magdala ng malinis na mainom po nating tubig during our operation. Ano po? And of course, huwag po natin kalilimutan yung ating always maintain the body-body system. So yun lang po, maraming salamat at keep safe po tayo lahat. Maraming salamat po, Sir Rockleo. At ngayon po, para naman po sa logistical concern, ay tatawagan ko po ang aming Logistic Section Chief, si Sir Andre Bacay, sir. So, good morning po, Sir Ma'am. So, para po sa Logistic Department and Logistic Concern is, first of all po, is nakakatuwa pong isipin at nakakataba po ng puso na ang ating mga responders is dumating po ng well-equipped and self-provider po. So, in case po na may pangangailangan sila, is may available pa po tayo resources na pwedeng i-distribute sa kanila. So, para naman po sa ating medical plan is, pwede po tayo mag-refer sa ating ICS 206 para po sa ating mga concerns in case po sa medical situation. So para naman po sa ating communication is pwede po natin i-refer ating mga concerns sa ICS 205 para po sa ating communication plan, and may naka-designate din po tayo na division
Division Supervisor A and Division Supervisor Zulu in case po na may kailangan tayo sa communication. That's all po. Thank you po. Maraming salamat po, Logistic. At para po sa financial concern natin, tatawagan po natin ang aming Finance Section Chief, si Ma'am Eka Abrenica. Ma'am. Thank you, sir. Ang ating pong buting pamahalaan ay naglaan ng sapat na pondo upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga evacuees at mga responders. Para naman po sa ating kagamitan na nasira during operation at mga sasakyan na nangangailangan ng gasolina, ay ipagbigay alam po kaagad sa aming tanggapan para mabigyan ng agarang budget. Paalala lamang po para sa ating mga kasamahan na kung kayo man po ay nagkaroon ng kagastusan, ay ipagbigay alam niyo po sa aming tanggapan para po sa ating proper reimbursement. Ang mga resibo ay pwede ninyong ipasa sa akin pagkatapos po ng operation. Salamat po. Maraming salamat po, ma'am. At para naman po sa information plan and updates, tatawagan po natin ang ating PIO, si Sir Bernardito Beliasta, sir. Good morning po. Good morning po. Habaan po natin ang ating pasensya simula po sa araw na to dahil sigurado po magdadagsaan na po ang mga spectator, lalo na po ang mga media men. Make sure lang po na walang leakage na o info na makalabas sa pagpupunta po natin. At regarding naman po dyan, nakahanda naman po tayo silang sagutin. Nasa inyo po ang aking mga cellphone number. Make sure po na i-refer lang sila sa akin at magtatayo po tayo ng isang media facility para po magkaroon tayo ng media conference at every 3 hours po ay mag-update po tayo sa kanila. At yun lang po. Mag-start po ito ng 9 o'clock. Yun lang po. Maraming salamat po, Sir Bernard. At para po sa operating agencies, tatawagan po natin ang ating liaison officer, si Ma'am Agnes Monchero. Ma'am. Thank you, sir. Sa kasalukuyan po, ang DSWD Central Office ay nagpadala na ng 1,000 food packs, sweeping kit, hygiene kit, at 5 social workers para po sa stress debriefing. Ang DOH po ay nagpadala rin ng medical supplies at karagdagang medical team. Nagpahayag na rin po ng tulong ang DPWH, AFP at BFP. Ang DepEd po ay magpapadala ng additional mobile educational team para po doon sa ating mga estudyante. Ang Coca-Cola Bottlers Philippines ay nag-donate ng 1,000 bottled water. Ang Jollibee at McDonald's ay magpapadala ng pagkain para po sa ating mga evacuees at responders. May ilang NGOs na rin po ang nagpahayag ng kanilang tulong at suporta. At patuloy pa rin po tayo nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kung may mga ilang ahensya po na naririto na ngayon, ay nanais po magpahayo ng kanilang tulong, mangyari lang po na makipag-ugnayan sa akin at ako po ay matatagpuan sa Incident Command Post. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Agnes. At para naman po sa closing message, ang ating pong tatawagan po natin ang ating Incident Commander, si Sir Orlan A. Calayag, sir. Thank you, sir. Una po, salamat sa inyo lahat sa pagdalo sa ating briefing ngayong umagang ito. Ang pangyayari po ito sa Santa Tanyaga ay nagdulot ng malaking pinsala at kinakailangan din po ang agarang pagkilos natin para maibalik natin ang serbisyo sa mga tao at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. At ganun pa man, kung mayroon po kayong mga concerns, mga pangangailangan o tulong na kakailanganin mula sa amin, iparating niyo po ito sa pamamagitan ng inyong mga division na supervisors, sa inyong mga team leaders or task force leaders. At ito po yung pagsisikapan namin na matugunan upang maging mas mabilis at mas epektibo ang ating pagkilos. Ang palaala lamang po, dahil nga po nabanggit kanina ng ating eksperto na meron panakanakang pag-ulan, magtutulot po ito ng dagdag na hirap sa ating operasyon. Kaya po kung mapapabilis natin ang pagkilos, gawin po natin ito. At huwag kalilimutan sa lahat ng pagkakataon po, isigurado natin ang kaligtasan ng ating mga operatives at ng ating mga mamamayan. So keep safe everyone. Kudos. Break a leg. God bless us all. Thank you. Thank you po, IC. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay maaari na pong pumunta ang mga Division Alpha Supervisor at sa kanyang team. Maaari po sila magpulong sa aking bandang kaliwa at ang Division Zulu po sa aking kanan naman po para po mapagpulungan nila ang kanilang mga assignment
ngayong araw na ito. At kung may mga kailangan man po kayo, ay maaari niyo po akong tawagan sa aking cellphone number 0975-7673530 at makikita din po ako sa ating ICP. Ang susunod po nating OPB ay bukas 19th May 20XX, same time, same location. Maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat. Good morning, sir. Good morning po. So, welcome po sa ating operational period briefing para po sa ating umaalong incident. Ngayon naman po, syempre, simulan po natin ito sa panalangin bago po tayo magsimula. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po kami nagkatipon at naway bigyan po kami ng lakas para po sa gagawin po naming operasyon at sana po'y wala pong masugatan, wala pong masaktan at sana po'y maging matagumpay ang gagawin po naming operasyon. Lahat po ng pasasalamat ay sa iyo. At kami po ay dumadakila at umiibig sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, para po sa ating ground rules, makikisuyo po ng ating mga cellphone. Pwede po nating patayin at kung hindi po natin may iwasang mapatay, sana po i-put natin sa silent mode para hindi po madisturbo ang ating ginagawang meeting. At ngayon po, iwasan po muna natin ang pakikipag-usap sa ating mga katabi para naman po maging maliwanag at hindi po madistract at maintindihan po natin ang ating pagbibitingan sa araw po ito. Okay? To start with, please refer to your 202 or pwede rin po natin tingnan dito sa nakapost po nating incident objectives. Ano po ba yung mga objectives ng gagawin po nating operation? Unang-una, ensure the safety of the responders and the general public at all times. Yan po ang ating pinaka-priority. Dapat po ay tayo laging ligtas. Ano po? Kasi hindi natin maililigtas ang ating mga kasamahan kung kayo po mismo ang napahamak. Pangalawa, conduct search and rescue retrieval operation within the operational period. Pangatlo, provide medical assistance to all the affected people within the operational period. Ang pang-apat nating objective, conduct fire suppression of the affected area within the operational period. Ang pang-lima, restore power and communication supply in the affected area within the operational period. At ang pang-anim natin, conduct CCM in all displaced persons affected by the incident within the operational area. Ito po, nabanggit na po natin ang ating mga objectives. Ngayon naman po, para sa current situation briefing, tinatawagan po natin ang ating OIC, Sir Mark. Ito po yung current situations natin, no? Based dun sa map po natin. Ito pong kalsada natin is meron pong road blockage yan, pero na-clear na po natin. May fire po tayo sa North Division Zulu, may fire po tayo. And then mga evacuees din po dito sa Maliwanag. Ito pong Division Alpha, since ito po ang nakaano ng severe damages, no? Marami po tayong fatalities and injuries. That's all. At para naman po sa ating weather forecast for tomorrow, for today's operation pala, rather, let's call on our meteorologist, Howe. Magandang umaga po. Ayon po sa pag-asa forecast, ngayong May 18, magkakaroon po tayo ng maaliwalas na at kalangitan sa eastern part ng Samar po. Ganon din po hanggang sa kinabukasan. Maraming salamat. Okay, thank you. To discuss our operational assignment ng ating mga tao, tinatawagan po ulit natin ang ating operational section chief, ang ating Sir Mark. Our assignment list, before we start, Division Supervisor, Mr. Randy Matibag, are you here? Here. Your specific work assignment at Division Alpha are conduct camp management at Evacuation Center 1, conduct search and rescue at Barangay Masamak, Ambulance 1 and Ambulance 2 conduct transfer of patient, EMT 1, 2, 3, and 4 conduct medical assistance for Division Alpha. Restore the communications and power line, Division Alpha also. For Division Sulu, or Division Supervisor, Mr. Marcus Ram, are you here? Yes, sir. Your specific work assignments are conduct
Camp Management at Evacuation Center, conduct fire suppression at Barangay Maliit, and Ambulance 3 and Ambulance 4 conduct transfer of patient, EMT 5 and 6 conduct medical assistance at Division Sulu. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Ngayon naman po, para sa ating safety briefing, let's call on our safety officer, Ma'am Rachel. Magandang umaga po. Tingnan niyo po yung ating message plan, ICS 208. Safety message, always wear PPEs at all times. Maintain po natin ang body-body system. Magkaroon po tayo ng escape routes. At dahil po maaliwalas at mainit ang panahon ngayon, inaasahan ko po na lahat po tayo ay mag-ingat and stay hydrated. Salamat po. Thank you. Para naman po sa ating logistical concerns, tinatawagan po natin ang ating logistics section chief, Sir Aris. Thank you, sir. Magandang umaga po. Regarding po sa ulan sa ating communication plan, please refer to our ICS Form 205. Makikita po natin dito we have 3 channels of high frequency radios habang wala pa po at hindi pa restore ang ating power communication. Always maintain radio communication at all times. And also, huwag po natin kalimutang magbaon ng extra batteries para sa ating mga radyo. Para naman po sa ating medical plan, please refer to the ICS Form 206. Ito po is medical plan for our responders. In case po na meron pong minor injuries para sa ating mga responders, meron po tayong first aid station. At kung sakali naman po is medical emergencies that needed immediate medical attention, meron po tayong Ambulance 5 na locate po sa barangay Masalan, ready to dispatch anytime. Regarding naman po sa ating food supplies for our victims, evacuees, and responders, enough pa po ang ating food supply at lahat po ito is dinideliver sa ating kanya-kanyang area and station. Gayon din naman po ang ating fuel and diesel supply para sa ating transportation resources such as ambulance and trucks. Available po and enough po ang ating supply ng ating gasolina at ang ating diesel. Ayun na po. Thank you, Sir Aris, for that. Ngayon naman po, para sa ating financial concerns, tinatawagan po natin ang ating FSC, Ma'am Glyza. Thank you, sir. Magandang araw po. Para naman po sa ating financial status, meron po tayong sapat na pondo para matustusan ang ating operasyon, mangyaring itago at ipunin lamang po natin ang ating mga resibo para sa tamang documentation at reimbursement. Kung may iba pa po kayong financial na pangangailangan, ipagbigay alam niyo lamang po sa aming tanggapan. Maraming salamat. Okay, thank you. At para naman po sa ating information plan and updates, tinatawagan po natin ang ating PAO, si Sir Torren. Sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir. Sa buong magkapon po, magkakaroon po tayo ng press briefing within 0900 hour, 1400 hour, and 1700 hour sa ating ICP. Ngayon din po, kung magkakaroon po ng mga media personnel na nais mag-interview, agad po ito ipagbigay alam sa akin. Or maaari nyo din po akong kontakin sa number na 09777-19407. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Sir Torren. Ngayon naman po, para po sa update sa ating cooperating agency, tinatawagan po natin ang ating liaison officer, Sir Eldrick. Thank you, Boss G. Magandang umaga po sa lahat. Sir. Ang aming po tanggapan ay nakapag-coordinate na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging ito ay national o local government unit, pati na rin po ang mga private companies ay nagpahayo na ng tulong at na-coordinate na po natin ito para sa mga pagkain ng ating mga evacuees at ang ating mga responders. Sa katunayan, meron tayong dalawang ahensya ng gobyerno na nandito sa ating briefing. May I call on DPWH Representative Ms. Mikes and PBOX Representative Sir Briggs. So, magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ako para sa ahensya ng DPWH. Natanggap ko po ang inyong mga request sa mga additional equipment na makakatulong po sa operation ngayong araw at naaprubahan na po ito ng aming department heads. Asahan niyo po na ipapadala po ito sa inyong mga operational sites ngayong umaga. Kung mayroon po kayong mga request, maaari niyo pa po itong ipadala sa ating ahensya. Bye po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayon po sa ating PBOX ay nagdala tayo ng paglindol ngayong araw, May 17, 20XX na may 5.8 magnitude sa oras na 10:00 hotel at sinundan nito ng 3.8 magnitude
sa oras na 10:15 hotel. And sinundan pa ng 3.0 magnitude ng 10:21 hotel. Ang sentro ng paglindol ay nasa hilagang bahagi ng karagatan ng Santa Tanyaga City at asahan pa po natin na magkakaroon ng aftershocks. Okay, thank you. At para naman po sa ating closing remarks, closing comments, tinatawagan po natin ang ating incident commander, si Ma'am Ai. Good morning. Good morning, ma'am. So, ang incident na ito ay nag-cause na malaking impact sa community ng Santa Tiaga. So, mapapansin natin na ang top priority natin is your safety and safety ng general public. So, we want to emphasize it. Gusto din nating may balik power and communication lines. So, ayusin at magawa natin ito ng maayos at mabilis. But of course, we want to end the operation na safe po ang lahat. So, mag-ingat tayo and good morning. Okay. Ako po ay lugod na nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras para po sa briefing na ito. At siguraduhin po natin na tayo ay ligtas sa lahat po ng oras. At kung may mga concerns po tayo, makapag-ugnayan lang po kayo sa amin kung ano po yung aming maitutulong sa inyo. Nandito lamang po kami palagi para sa inyo. So magkakaroon po tayo ng debriefing at exactly 18:30 pagkatapos po ng ating operation. Inaasahan ko po na nandun po kayong lahat. Ano po? Maraming salamat po. Thank you. Sir. Okay, good morning everyone. Morning, sir. Welcome to our operational briefing. Andito po yung ating umaalog incident of objectives at pwede po kayong mag-report din sa ating ICS Form 202 na hawak niyo po ngayon. And now may I call on our operational section chief, Sir Brian, for our current situation update. Thank you, sir. Our current situation update po para sa ating incident. Ngayon po, widespread po yung ating earthquake nararamdaman sa Santa Tanyaga City. Ang communication po natin ay disrupted. Ang ating pong southern part ng Tanyaga ay severe damage at 100 injured people po. Tapos ang barangay masama po natin ay hardly hit. Water and sewer lines are damaged. 100 people po ang reported na injured at 10 fatalities. Ngayon ang barangay maliit, mapait at maliwanag ay lesser po ang damage niya pero several fire outbreak po dito sa part ng northern ng Santa Tanyaga at dahil po sa gas tank explosion. Ngayon po sa barangay maliit po, punta barangay malaki ay meron po tayong block due to debris. Ganon din po sa barangay malaki papuntang barangay masama. Ngayon po, ang ating pong incident command post ay nakalocate po sa barangay malaki at yun po yung ating current situation update. Thank you, sir. Thank you, Sir Brian. And for our weather forecast, Ma'am Bunny. Thank you, sir. A thunderstorm in spot this evening, otherwise overcast wind 4 kilometers per hour with gustiness of 15 kilometers per hour. There is a probability of precipitation of 40% and a probability of thunderstorm of 24%. Cloud cover is 99%. Dahil po sa namataan na thunderstorm, maaari pong may pagbagal sa ating pag-responde, maaari pong maapektuhan ng ating search and rescue team. So tayo po ay mag-ingat. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Bunny. And for our operational assignments, may call again our Operations Section Chief, Sir Brian. Thank you, sir. Our assignment please for tomorrow operation. Ngayon po, tinatawagan ko po ng pansin ng ating group supervisor, Sir Andy Lim. Sir. Narito po ba ng Law and Order Group? Ngayon po, ang inyong pong specific work assignment ay maintain law and order, provide security in staging area 1, 2, 3 at sa morgue. Ganon din po sa evacuation center at medical facility. Kayo din po mag-control ng traffic. Copy that, sir. Copy that, sir. Mag-prepare na lang po tayo dun sa ating pong ICS 204. Narito po ba si Ma'am Venus Wang, Group Supervisor ng Medical Group? Here.
Ma'am, ito po yung inyo pong specific work assignment, provide medical assistance to the victim in Barangay Maliwanag, Maasim, Malaki at Masama. At pwede po din po kayo mag-repair sa ating pong ICS 204. Ngayon po, narito po ba si Sir John Rambo? Yes, sir. Ng Search and Rescue and Retrieval Group. Ngayon po, ang specific assignment nyo po ay conduct search and rescue retrieval operation. At pwede po kayong mag-repair po sa ating pong ICS 204. Narito po ba si Sir MJ Mendoza ng Fire Suppression Group? Yes, sir. Ang inyo pong specific work assignment ay conduct firefighting operation to control and extinguish fire. Ngayon po, pwede po din kayo mag-relay sa inyo pong ICS 204. At kung sino po yung hindi pa po napalista dun sa kanilang kanya-kanyang assignment, pwede ko po kayong i-assign at sabihan nyo lang po mamaya. Ano po? Thank you po. Thank you, Sir Brian. And for our safety briefing, may call on our safety officer, Ma'am Rica. Okay, for our safety message to IMT members and all our responders, safety first always. So wear appropriate and complete personal protective equipment. Watch out and be alert for possible potential hazards in the area and work using body-body system. Stay hydrated at all times and establish LCES, look out, communicate, escape route, and safe zone. Maintain situational awareness at all times. Thank you and stay safe. Thank you, Ma'am Rica. And for our logistical concern, may I call on our logistics section chief, Sir Rex. Thank you, sir. So, bali po, mga kinakailangan po ng ating mga responders ay available na po. Bali po, especially dun sa mga proper PPEs, food and meals na ito po naman ay dinadalhin po sa inyong mga base. Saka po, pagdating po sa mga transportation, ito naman po kami na rin po bahala. At pagdating po sa ating medical plan, pwede po tayo mag-stick sa ating ICS 206. At para rin po sa ating communication plan, mag-stick rin po tayo at mag-refer po dun sa ating ICS 205. Thank you. Thank you, Sir Rex. And for our financial concerns, may I call on our finance administration chief, Ma'am Mai. So magandang umaga po. Tayo po ay mayroong sapat na pondo para sa ating operation. Bukod po sa ating regular local disaster risk reduction management fund, meron din po tayong reserve fund na nasa trust fund, so hindi po tayo problema sa ating pong mga gagastusin. Tayo po ay nakipag-coordinate na din sa ating municipal budget officer at sa ating pong municipal accountant para po sa smooth na processing ng ating mga expenditures. Ganon din po ang ating pong procurement plan is approved na din. Hinihiling ko lamang po sa pagkakataong ito na inyo pong i-secure ang inyong mga resibo, ang inyong pong mga reimbursement expense receipt para po mas madali po natin mabayaran ang lahat ng inyong mga reimbursement at iba pang mga payments. Huwag din po ninyong kalilimutan, kasama po ang inyong mga staff na mag-login po sa ating attendance sheet. Yun lamang po, and I will give you an update on our next meeting. Thank you, Ma'am Mai. And for our information plan and updates, may I call on our PIO, Ma'am. Thank you, sir. Paalala po, keep information confidential. We have information centers outside our ICP, and you can contact us at 0920-300-400. We will have our press release this afternoon at 1600. Thank you. Thank you, Ma'am Sheena. And now for operating agencies, may I call on the liaison officer, Ma'am Sheena. Sa ngayon po ay may mga nakontak na po tayo ng national agencies na nag-confirm po na makakapaghatid sa atin ng tulong para sa ating operation. May nag-confirm na pong dalawang agency and may kasama pong representative tayo dito ngayon. Trying to contact pa rin po yung makakatulong sa ating agency para sa ating clearing operations, ang government. And doon po sa iba pang representative ng mga national agencies and NGOs na nandito, kindly approach me po sa dulong bahagi na room ng gusaling ito. Ano po, para po may consolidate natin and by record po. Para naman po dun sa mga nag-confirm na representative, tinatawagan ko po ang representative ng
DepEd na susundan po ng representative ng DSWD. Maraming salamat po, ma'am. Kami po sa Department of Education, City Schools Division ng Santa Taniaga, kasama po ang ating Schools Division Superintendent, Dr. Hil Alba. Nakapaganda na po kami ng Continuous Learning Plan. Yun po ay ready for execution na at kasalukuyan po na ang ating mga temporary learning shelters na gagamitin po natin as temporary classrooms ay inire-ready na po sa mga evacuation centers. Ganon din po, kami po ay nakikipag-coordinate na sa DOH at saka po sa DSWD para naman po sa mental health ng ating mga displaced learners. Salamat po. Good morning po. Kami po sa taga-DSWD, okay na po ang mga relief good, nakahanda na po, i-deliver na po sa kanya-kanyang evacuation area. Thank you, Ma'am Glenda and cooperating agencies. And now for our closing message, comment, may I call on our incident commander, Sir Ronnie. Thank you, sir. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito sa ating pagpupulong. Tandaan lang po natin, unahin po natin ating mga kaligtasan at saka po mag-focus lang po tayo sa ating objective. At maralampasan po natin ang pagsubok na dumating sa ating bayan. Basta po tayo sama-sama tumutulong. Muli po, maraming salamat po. Thank you very much, Sir Ronnie. Our next briefing schedule will be tomorrow, same venue and same date. Please go to your designated breakout area for your group briefings. And you may now turn on your cell phones. And thank you very much for attending this briefing. Thank you, sir. Thank you, sir. Galing, galing.